Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang pamilyar na establishmento kung saan ang simpleng pag-uwi pagkatapos ng trabaho ay magiging isang bangungot na hinding-hindi ninyo malilimutan. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Tahimik na ang paligid ng isang lumang grocery store sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, kung saan ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ay nagdadala ng kakaibang lagim. Si Jenny, isang napagod na kahera sa kanyang ika-23 taon, ay abala sa pag-aayos ng kanyang kaunting barya habang inihahanda ang pagsasara ng kanyang terminal. Ang maliwanag na fluorescent lights sa itaas ay bahagyang kumikislap na nagbibigay ng nakakapanindig balahibong anino sa mahabang hanay ng mga walang lamang selyadong estante. Ramdam niya ang bigat ng pagod sa kanyang mga balikat pagkatapos ng mahabang shift na puno ng mabibigat na transaksyon at mga pamilyar na mukha ng mga lokal. Ilang sandali na lang ay makakauwi na siya sa kanyang maliit na silid upang magpahinga at kalimutan ang buong araw na pagod sa trabaho. Habang isinusara ni Jenny ang cash drawer, biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tunog ng scanner na nagmula sa cashier number 6, ang counter na ilang oras nang nakapatay at walang gumagamit. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at dahan-dahang lumingon sa madilim na bahagi ng counter na iyon habang ang kanyang dibdib ay nagsimulang kumabog ng mabilis dahil sa gulat. Walang sino man sa malapiti, ngunit ang berdeng laser light ng scanner ay patuloy na kumikislap na parang may nagdaraan na invisible na mga kamay na nag-aabot ng mga bilihin. Naramdaman niya ang biglang pagbagsak ng temperatura sa buong paligid na nagpapatindig ng mga balahibo sa kanyang mga braso habang ang lamig ay lumulusot sa kanyang uniforme. Pilit niyang pinakalma ang sarili at sinabing baka depektibo lamang ang makina dahil sa lumang kable nito sa ilalim ng mesa. Hindi nagtagal, lumapit ang branch manager na may dalang tasa ng mainit na kape upang tingnan kung bakit hindi pa lumalabas si Jenny sa exit door ng gusali. Napansin ng manager ang kakaibang ingay mula sa cashier number 6 at agad na sinuway ang makina. Ngunit bago pa man niya ito hawakan, ay kusa na namang tumunog ang scanner. Nagkatinginan sila na may halong pangamba dahil alam nilang silang dalawa na lamang ang natitirang tao sa loob ng establishmento matapos lumabas ang ibang empleyado. Sinubukan nilang i-unplug ang saksakan ng kagamitan, ngunit laking gulat nila nang patuloy pa rin itong umandar na parang may sariling buhay at konektado sa isang misteryosong kuryente. Ang tanging narinig nila ay ang paulit-ulit na beeping sound na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid ng grocery store. Dahil sa takot, tinawag ng manager ang guard na naglilibot sa labas upang siyasatin kung may pumasok na magnanakaw o siraulo sa loob ng gusali. Si Mang Tonyo, ang guwardiya na 51 taong gulang na at matagal nang nagtatrabaho roon, ay mabilis na pumasok bitbit ang kanyang flashlight. Inilibot niya ang liwanag nito sa bawat sulok ng tindahan, ngunit wala silang nakitang kakaiba, kundi ang mga nakatagong kahon ng delata
at ang mga nakahilerang produkto sa estante. Subalit habang papalapit sila sa cashier number 6, lalo pang lumakas ang tunog ng scanner na parabang may sunod-sunod na binabasa itong mga hindi nakikitang item. Ang mukha ni Mang Tonyo ay namutla ng husto habang sinasabing may kakaibang amoy ng abo at sunog na kahoy ang sumisingaw sa paligid. Kasabay nito, napansin ng bagger na siyang huling umalis na naiwan pala ang kanyang cellphone sa ilalim ng counter ng naturang cashier kaya dali-dali siyang bumalik. Habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo, narinig niya ang boses ng isang bata na humihingi ng tulong at naghahanap ng candy malapit sa counter. Nagtaka ang binata dahil sarado na ang tindahan at walang pinapapasok na mga bata, lalo na sa mga oras na 10 oras ng gabi pagkatapos ng 10:00. Nang lumingon siya sa direksyon ng cashier number 6, nakita niya ang utility staff na si Mang Kanor na nakatayo roon at nakatingin ng diretso sa kawalan habang nanginginig ang mga kamay. Walang nagsasalita sa kanila at ang tanging narinig ay ang malutong na tunog ng pag-ikot ng conveyor belt na kahit kailan ay hindi gumagalaw kapag naka-off. Dahil sa kakaibang pangyayari, pinuntahan ng accountant na si Aling Rosa ang security room upang tingnan ang live feed ng CCTV cameras sa loob ng gusali. Kasama niya ang supplier na nagkataong naghihintay ng pirma sa labas ng opisina at nagdesisyong makiusisa sa nangyayaring kaguluhan sa loob. Nang buksan nila ang monitor para sa anggulo ng cashier number 6, nanigas sila sa kanilang kinatatayuan at hindi makapagsalita sa kanilang nakita. Ang buong pila sa tapat ng naturang kahera ay punong-puno ng mga costumer na nakasuot ng makasaysayang damit mula pa noong dekada 70. Ang bawat tao sa pila ay tila naghihintay na maskan ang kanilang mga dalang supot ng lumang delata at tuyong isda na galing sa nakaraang panahon. Sinubukan nilang i-zoom in ang mukha ng mga costumer sa monitor upang makita kung sino ang mga ito, ngunit mas lalo silang kinilabutan sa kanilang nasaksihan. Ang mga mata ng mga taong nakapila ay tila walang buhay, puro itim, at ang kanilang mga balat ay may mga bakas ng paso at dumi ng abo. Isa-isa silang naglalakad papunta sa counter ni Jenny, ngunit sa pisikal na mundo ay tanging hangin at malamig na simoy lamang ang mararamdaman sa mismong lugar na iyon. Ang supplier na si Mang Nestor ay napaluhod sa sahig habang nanginginig ang mga tuhod dahil namukhaan niya ang isa sa mga nakapila na matagal nang pumanaw noong nasunog ang lumang palengke. Ang buong eksena sa monitor ay nagpakita ng isang mundong hiwalay sa katotohanan na pilit na inuulit ang kanilang huling sandali bago sila namatay. Samantala, sa mismong cashier number 6, naramdaman ni Jenny na may pumipigil sa kanyang paghinga habang ang kanyang pangalan ay binabanggit ng isang malamig na tinig. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita ang isang batang lalaki na humigit kumulang 8 taong gulang na nakatingin sa kanya nang may luha sa mga mata.
Ang bata ay may hawak na lumang laruan na gawa sa kahoy at tila naghahanap ng kanyang ina sa gitna ng madilim at malamig na gusali. Sinubukan itong kausapin ni Jenny, ngunit napansin niyang ang damit ng bata ay basa at amoy usok na parang galing ito sa isang matinding trahedya ng sunog. Nang abutin niya ang kamay ng bata, naramdaman niya ang sobrang lamig nito na parang yelo na tumagos sa kanyang sariling balat at nagdala ng matinding takot. Dahil sa naramdamang lamig at takot, tumakbo si Jenny papunta kina Mang Tonyo at sa branch manager upang sabihin ang kanyang nasaksihan sa tabi ng counter. Subalit bago pa man siya makarating sa kanila, biglang nagsara ang lahat ng mga automatikong pinto ng supermarket na may malakas na kalabog. Ang mga ilaw sa loob ay nagsimulang mag-shift mula sa maliwanag na puti patungo sa isang madilim na madilaw na kulay na parang lampara noong unang panahon. Sa gitna ng takot, narinig nila ang boses ng accountant mula sa intercom na sumisigaw at nagbabala na huwag na silang lumapit sa cashier number 6. Subalit huli na ang lahat dahil ang buong paligid ay nabalot na ng makapal na usok na galing sa sahig ng lumang gusali. Ang mga produktong nakalagay sa mga estante ay nagsimulang mangalaglag sa sahig ng kusa habang ang mga basag na salamin ay lumilikha ng nakatutulig na ingay. Ang bawat hakbang ng mga hindi nakikitang tao sa pila ay lumilikha ng tunog ng mabibigat na bota sa sementadong sahig ng supermarket na nagpapatalbog sa dibdib ng lahat. Ang guard na si Mang Tonyo ay sinubukang buksan ang pangunahing pinto gamit ang susi, ngunit ang susian ay nag-init ng husto at nag-iwan ng paso sa kanyang palad. Wala silang ibang magawa kundi ang magsilgawan sa isang sulok habang pinapanood ang pagbabalik ng nakaraan sa loob ng modernong gusali na itinayo sa ibabaw ng abuhing alaala. Habang nakakulong sila sa loob, unti-unting nagbago ang anyo ng modernong supermarket at lumitaw ang tunay na mukha ng lumang gusali mula sa ilalim ng lupa. Naalala ng matatandang taga roon na noong 1978, isang malaking sunog ang tumupok sa isang department store. Sa parehong lokasyon kung saan daang-daang tao ang nakulong at nasawi. Ang cashier number 6 noon ay ang pangunahing exit counter malapit sa bodega kung saan nagsiksikan ang mga biktima upang makalabas mula sa makapal na usok. Ang mga multong ito ay hindi masama. Sila ay mga kaluluwang napag-iwanan na patuloy lamang na ginagawa ang kanilang huling gawain bago sila naabo. Si Jenny, nang makita niya ang pagbabago ng paligid, ay naintindihan na ang dahilan kung bakit ang mga ito ay naroroon pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang branch manager na noon ay bata pa at nakarinig lamang ng mga kwento mula sa kanyang mga magulang, ay tuluyang naluha sa kanyang nasaksihang katotohanan. Nakita niya ang utility staff na si Mang Kanor na tahimik na naglilinis ng mga abo sa sahig kahit pa ang mga ito ay unti-unting nagiging alikabok sa hangin. Ang bata na lumapit kanina kay Jenny ay dahan-dahang lumapit kay Mang Tonyo
at ibinigay ang maliit na laruan na gawa sa kahoy bago ito tuluyang naglaho. Naramdaman ng gwardiya ang paglambot ng kanyang puso sa kabila ng takot dahil naramdaman niya ang lungkot ng batang nawalan ng pamilya sa sunog. Ang bawat sulok ng silid ay napuno ng mga bulong ng mga taong naghahanap ng kapayapaan at tahimik na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang babae na walang mga mata, nakasuot ng lumang uniforme ng kahera mula sa nakaraang panahon, na dahan-dahang lumakad patungo sa cashier number 6. Siya ang kaherang huling nag-duty noong gabing iyon ng sunog noong 1978 na sinubukang buksan ang mga pinto para sa mga customer bago siya naabutan ng apoy. Huminto siya sa tapat ng terminal at tumingin kay Jenny na parang nagpapasa ng isang mabigat na responsibilidad sa susunod na tagapangalaga ng lugar. Walang sinabi ang babae, ngunit sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon ay naramdaman ni Jenny ang matinding pighati at ang kahilingan na sila ay tuluyang ipagdasal. Ang presensya nito ay nagdala ng kakaibang bigat sa hangin na nagpatahimik sa lahat ng mga empleyadong nanginginig sa takot. Si Aling Rosa, ang accountant, ay nagsimulang magdasal ng tahimik habang nakatingin sa monitor kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga mukha ng mga kaluluwa sa pila. Isa-isa silang nag-aabot ng kanilang mga bayarin sa walang matang kahera bago sila tumalikod at naglakad patungo sa liwanag na lumitaw sa gitna ng dingding. Ang bawat pag-scan ng item ay sinasabayan ng mahinang tunog ng kampana na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang mahabang paghihintay sa mundong ibabaw. Ang takot na naramdaman nila kanina ay unti-unting napalitan ng awa at pang-unawa sa kalunos-lunos na sinapit ng mga taong ito dekada na ang nakalipas. Napagtanto nila na ang mga multo ay hindi nagpapakita para manakit kundi para humingi ng huling paalam na matagal nilang ipinagkait ng tadhana. Nang matapos ang huling transaction sa cashier number 6, ang berdeng laser light ay dahan-dahang namatay at ang tunog ng scanner ay tuluyang tumigil sa pag-iingay. Ang makapal na usok ay nawala na parang bula at ang modernong anyo ng supermarket ay muling bumalik sa normal na hitsura nito sa ilalim ng puting ilaw. Nagkatinginan ang mga empleyado na pawang basang-basa ng pawis at nanginginig pa rin ang mga kamay dahil sa kakaibang karanasang kanilang pinagdaanan ngayong gabi. Walang nagsalita sa kanila habang pinagmamasdan ang tahimik na counter na ngayon ay tila napakatahimik at walang bahid ng anumang hiwaga. Alam nila na kahit natapos na ang kababalaghan, ang alaala ng gabing iyon ay mananatili sa kanilang isipan habang buhay. Bumalik ang grupo sa opisina ng manager upang uminom ng tubig at subukang kalmahin ang kanilang mga sarili mula sa matinding trahedya at gulat na naranasan. Si Jenny ay nakaupo sa isang silya habang nakatitig sa kanyang mga kamay na kanina lamang ay humawak sa malamig na hangin ng nakaraan. Sinabi ng branch manager na kailangan nilang pag-usapan kung ano ang nangyari.
ngunit napagkasunduan nilang huwag na itong ikalat sa iba upang hindi magdulot ng takot. Ang supplier na si Mang Nestor ay tahimik na umalis sakay ng kanyang sasakyan habang bitbit ang mabigat na alaala ng kanyang nakitang kakilala sa monitor. Ang buong paligid ng San Jose ay muling binalot ng katahimikan habang ang orasan ay patuloy na umuusad patungo sa madaling araw. Habang naghahanda silang lumabas ng gusali, muling lumingon si Jenny sa direksyon ng cashier number 6 upang matiyak na wala ng kakaibang ingay roon. Sa ibabaw ng counter, nakita niya ang isang lumang barya na gawa sa tanso mula pa noong dekada 70 na nakalagay ng maayos sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito ng may pag-iingat at naramdaman ang init nito na parang nag-iiwan ng mensahe ng pasasalamat mula sa mga kaluluwang lumisan. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang bulsa bilang alaala ng gabing binago ang kanyang pananaw sa buhay at sa mga taong nawala ng maaga. Ang pagbabalik nila sa labas ng tindahan ay sinalubong ng malamig na hangin ng umaga na nagbibigay ng bagong pag-asa matapos ang nakakatakot na karanasan. Nang buksan ni Mang Tonyo ang pangunahing pinto para sa kanilang paglabas, ang susian ay normal nang bumukas na parang walang nangyaring aberya kanina sa pagitan ng mga pinto. Sumilip ang unang sinag ng araw sa silangan na nagbigay ng kulay kahel sa madilim na kalangitan ng Camarines Sur habang papalapit ang pagsikat ng araw. Ang bawat isa sa kanila ay nagkatinginan at nag-apiran ng mga kamay bilang simbolo ng kanilang pagpapatuloy sa kabila ng takot na kanilang napagtagumpayan. Si Jenny ay sumakay sa kanyang tricycle habang tanaw ang lumang gusali na ngayon ay mukhang tahimik at payapa na muli sa ilalim ng umaga. Alam niyang sa bawat pagbabalik niya sa trabaho, ang cashier number 6 ay may dalang kwento na hindi kailanman malilimutan ng sinuman. Subalit, bago tuluyang umandar ang tricycle, napansin ni Jenny na may maliit na anino ng bata sa tabi ng kalsada na kumakaway sa kanya bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Nginitian niya ito nang may paggalang at ipinagpasa Diyos ang kaluluwa ng mga taong naging bahagi ng madilim na kasaysayan ng lumang pamilihan. Ang karanasang iyon ay nagturo sa kanya na ang mga patay ay hindi kalaban, kundi mga taong naghahanap lamang ng hustisya at maayos na paalam sa mundong ito. Ang kanyang pag-uwi ay naging saksi sa katotohanan na ang nakaraan ay kailanman hindi tuluyang nawawala, kundi naghihintay lamang ng taong makikinig sa kanilang mga hinaing. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang nahiga sa banig at nagpasalamat sa may kapal sa ibinigay na lakas sa gabing iyon. Ang buong insidente ay nanatiling lihim sa pagitan ng mga empleyadong nakasaksi nito, isang lihim na baon nila hanggang sa kanilang pagtanda sa kani-kanilang mga tahanan. Si Jenny ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa grocery store, ngunit tuwing dadaan siya malapit sa cashier number 6, ay palagi siyang nagpapadaloy ng tahimik na dasal para sa mga kaluluwa. Ang buhay sa bayan ay nagpatuloy sa kabila ng mga hiwaga na nagtatago sa bawat sulok ng mga lumang gusali
sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ang takot ay unti-unting napalitan ng respeto sa mga taong nauna ng lumisan at nag-iwan ng kanilang mga yapak sa kasaysayan ng ating bansa. At sa bawat pagsasara ng araw, ang mga kwento ng kababalaghan ay patuloy na magiging babala sa mga taong naglalakad sa madilim na gabi. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang gabing iyon, ngunit ang imahe ng cashier number 6 ay nanatili pa rin sa isipan ni Jenny habang nagtatrabaho siya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa malapit na pasilyo, may lumapit na isang matandang babae na bumili ng ilang pirasong kandila at insenso. Napansin ni Jenny na ang mukha ng matanda ay pamilyar at tila kamukha ng babaeng walang mata na nakita niya sa monitor noong gabing may kababalaghan. Nagtanong ang matanda kung maayos ba ang takbo ng mga kahera sa nasabing counter at sinabi nitong huwag silang matatakot sa mga nagbabalik. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang kilabot sa buong katawan ni Jenny. Habang pinapanood ang pag-alis ng matanda palabas ng pinto, napag-alaman kalaunan mula sa mga lumang residente ng bayan na ang matandang iyon ay ang nag-iisang nakaligtas sa sunog noong 1978 na nawalan ng paningin dahil sa usok. Siya ay madalas na bumabalik sa lugar upang mag-alay ng dasal para sa mga kaibigan at kamag-anak na nasawi sa loob ng nasabing gusali noon. Ang revelasyon na ito ay nagbigay linaw kay Jenny na ang mga multo sa cashier number 6 ay mga paalala lamang ng nakaraan na hindi dapat kinatatakutan kundi pinagdasal. Ang bawat transaksyon sa buhay ay may kaakibat na aral na kailangan nating matutunan upang hindi na maulit ang mga trahedya ng kasaysayan. Ang takot ay nawala at napalitan ng malalim na pangunawa sa misteryo ng buhay at kamatayan sa ating mundo. Sa sumunod na mga araw, ipinagpatuloy ni Jenny ang kanyang trabaho nang may panibagong tapang at dedikasyon sa kabila ng mga kakaibang bulong na paminsan-minsan ay kanyang naririnig. Hindi na niya pinapansin ang paggalaw ng mga lumang makina sa gabi dahil alam niyang ang mga ito ay bahagi lamang ng hindi natapos na kwento ng mga taong naulila. Ang branch manager naman ay nagdesisyong ipagdasal ang buong gusali sa tulong ng isang lokal na pari upang tuluyang mabigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa roon. Mula noon, ang cashier number 6 ay naging tahimik na at hindi na muling nagpakita ng anumang nakakapangilabot na senyales sa mga empleyado ng supermarket. Ang alaala ng gabing iyon ay nanatili bilang isang lihim na aral na nagpaalala sa kanila na ang nakaraan ay palaging may dalang mensahe. Ang aral ng kwentong ito ay nagpapakita na ang mga multo at kababalaghan ay hindi lamang nilikha para manakot, kundi upang ipaalala sa atin ang mga pusong naghihintay ng hustisya at kapayapaan. Huwag nating husgahan ang mga kakaibang pangyayari sa ating paliparan o palengke dahil sa likod ng mga ito ay may mga kwento ng pag-ibig, pag-asa at kalungkutan. Ang paggalang sa mga yumao
ay isang tungkulin ng bawat buhay na tao upang matiyak na ang kanilang mga kaluluwa ay makakatagpo ng liwanag. Sa bawat pag-uwi natin sa dilim ng gabi, alalahanin nating igalang ang mga lugar na may madilim na kasaysayan upang hindi tayo madamay sa kanilang trahedya. Ang ating mga desisyon sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa kung paano natin haharapin ang mga hiwaga ng bukas. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Ang kwentong ito ay nagpakita sa atin na ang mga naiwang alaala ng nakaraan ay nananatiling buhay sa mga lugar kung saan sila huling huminga at lumaban para sa kanilang mga buhay. Nawa ay nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso na ang bawat patay na ating naririnig o nakikita ay minsan ding naging tao na may pangarap at pamilya. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. At huwag nating kalimutang mag-ingat sa ating mga pag-uwi. Hanggang sa susunod na madilim na gabi, patuloy nating buksan ang ating mga isip at damdamin sa mga hiwaga ng ating paligid. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabing Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload at kwentong gigising sa inyong mga takot. Paalam mga kagabi ng lagim at magandang gabi sa inyong lahat.